Hmm, bago umaga na naman. Kailangan ko na maganda baka mahuli pa ako sa eskwelahan. Hen, ready na ako para pumasok. Hi, Cedric. Hello. Good morning, Cedric. Good morning. Ay, nakita ko na naman yung mga achievement ko na pinaghirapan ko. Sana matuwa na saan si inay. Good morning, class! Good morning, Miss Terry. Dahil mataas ang energy nyo ngayon, may graded dissertation tayo ngayon. Ano po, ma'am? Sino ang makakapagsabi kung sino ang nasa larawan na ito at ano ang kanyang nagawa? Ma'am. O sige, Cedric. Ma'am, si Albert Einstein po. Isa po siya sa pinamagagaling na scientist sa mundo. Siya ang nagpresenta ng equation na E equals mc squared. Pati po yung theory of relativity na ginamit rin ngayon sa kasalukuyan. Magaling, Cedric. Palakpakan natin si Cedric. Di ba si Cedric yan? Yung honor student. Oo, pre, siya nga. Madalas ko naririnig ang pangalan niya eh. Bakit hindi daw ako gamay sa kanya? Sino ba yung mga taong yun? Parang ang saya nila. Para wala silang problema katulad ko. Ay, tambay lang pala. Inay, nandito na ako. Sige, umakyat ka na at mag-aral. Pagkatapos mo, tumulong ka na sa mga gawaing bahay. Sakit ng ulo ko. Hindi po na ako. Patapos na naman ako sa mga gawain ko eh. Hoy, Cedric! Tulog ka na naman! Mag-aral ka nga! Baka puro bagsak na yung mga grades mo. Ang tamad-tamad mo! Bakit ganun? Ginawa ko naman ang lahat. Bakit parang kulang pa rin? Makatulog na nga. Maaga na naman ako bukas. Ay. Naghanda ba kayo para sa exam ngayon? Ang tahimik nyo ah. Tara, umpisahan na natin ang exam nyo para sa araw na ito. Oh, Cedric. Ginawa mo na ba yung homework mo? Baka natutulog ka na naman sa itaas, parang isang araw ha. Gawin mo na yun. Opo, inay. Opo ka ng opo, baka bagsak ang mga grado mo ngayong quarter o puro tambay lang inaatupag mo sa eskwelahan. Tama na, inay. Di ko na kaya araw-araw nagpupuyat nag-aaral mabuti. Honor ako. At may mga awards, bakit parang wala lang sa'yo? Di ko na kaya, inay. Bakit kaya siya nagalit? Para sa kanya naman tong ginagawa ko ah. Para sa kinabukasan niya ito. Saan ba ako nagkamali? Ayun yung mga nakatambay na nagtatawanan mo isang araw. Puntahan ko nga. Ikaw ba si Cedric? Oo, ako nga. Bakit ka pala napadaan dito? Nagtaka lang ako kung bakit napakasaya nyo. Parang wala kayong problema. Ah, ganun ba? O di, sama ka na lang sa amin doon sa tambayan. Para makapagkwentuhan tayo maigi. Sige, tara. Si Cedric ba yung nakita ko? Bakit kasama niya sila Cody? Di ba mga adik yun? Kagaling lang yun dito sa barangay ah. Kung nagkataon, masisira yung galing ni Cedric. Kung patuloy siya sasama sa mga adik na yun. Oo, Cedric. Dito pala ang aming tambayan. Welcome ka dito kahit anong oras. Siya nga pala, di ba may pasok ka ngayon? Honor student? Ayokong pumasok. Dahil hindi naman nila napapansin mga achievements ko eh. Gulong-gulong nga ako ngayon.
Nandito lang kami, Cedric, mga kaibigan mo. Tignan mo, masaya kami lagi. Nakaupo lang, walang ginagawa. At higit sa lahat, dahil dito. Uy, Cody, ano yan? Di ba masama yan? Di ba drugs yan? Kung masama yan, sana patay na kami. Tsaka, itatry mo lang naman para hindi ka na maguluhan. Ito heaven yan pre, promise. Tanggal lahat ng problema mo. Rosie, yung anak mo, nakita ko kasama nila Cody. Nababarkada na si Cedric sa kanila. Kaya kailangan natin silang pigilan. Ha? Kaya pala madalas siyang wala sa sarili. Akala ko naman pumapasok siya sa eskwelahan. Yung pala, tambay na siya. Tara Rosie, alam ko kung saan yung tambahin nila. May nakapagsabi sa akin. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Shamar, si Sherman, tara, takbo tayo. Uy! Oh! Cedric, ano nangyari sa'yo? Kilalang kilala ka dito sa ating barangay na isa kang honor student tapos bigla ka lang nakikitang ganyan? Na nagda-drugs? Hindi pumapasok? Chairman, ako may kasalanan. Dahil pinilit kong mag-excel ang anak ko kahit napapagod na siya. Hindi ko din namalaya na sumusobra na pala ako. Iniisip ko lang ang kinabukasan ng anak ko pero hindi ko iniintindi ang nararamdaman niya. Siguro dapat mag-usap muna kay ni Cedric. Pero mukhang hindi ka pa niya maintindihan kasi lungo pa siya sa droga. Siguro mamaya umaga okay na siya. Pero dito muna siya pagsamantala. Nay, sorry po sa nagawa ko. Hindi ko alam na ganito pala mangyari sa akin. Na mas sayang ang buhay ko kapag nag-drugs at tumambay lang. Sana mapatawad niyo po ako. Ako din anak. Sana mapatawad mo ako. Sobrang taas ng expectations ko, hindi ko na namalaya na sasakal ka na. Gusto ko lang maging successful ka pag laki mo. Hayaan niyo po, Nay. Pagsisikapan ko ulit para makagraduate ako na may honor po para po sa inyo. Hindi anak. Ngayon, gawin mo yan para sa sarili mo. At gusto kong malaman mo na ngayon pa lang, pinagmamalaki na kita. Cedric Manalo, valedictorian. Kaya mga bata, umiwas kayo sa droga dahil masama na idudulot nito sa inyong buhay. At sa mga magulang, patuloy niyong patnubayan ang iyong mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. Paalam!